Yun! Yun, magandang gabi po sa inyo dyan at magandang umaga, tanghali at gabi kung saan man kayong bansa ngayon. Mga kababayan natin, mga OFW, ayan, advance happy new year po sa inyo dyan. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. Yan, makareplay po tayo kay Pinoy Celebrity. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa kanya, ay subscribe na po ang kanyang channel. Ayun, big sponsors, may malaking anunsyo. Ay. Advertiser daw ng tape, di na muling pipirma ng kontrata. Kung sa baga ba, cancel na. Yan, bago natin upisahan to, wag natin kalimutan naman i-subscribe ang ating channel sa mga bago natin dyan. At pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga latest na ina-upload. Yan, medyo maulan dito. Ayan, may background tayong ulan. Ayan, wala na po tayong matubig-tubig pa. Silipin na natin to, baka masilip pa to ng iba. Ayan, pasok! So, umpisahan natin tong news na to dito po sa isang post ng isang ProTape Facebook page kung saan mapapansin po ninyo sa mga post niya. Lahat ng mga sinasabi ng mga TVJ defenders, nire-refute niya, binabaligtad niya. Ay! Diyos mio! Nako, tape! At parang pinapalabas niya sa mga post niya na siya lang ang legit, no? Sabi niya dito, sa una niyang sinabi na spotted daw si AP na papasok na sa APT Studio. This New Year Tape Incorporated, my new home, abangan sa 8 Bulaga GMA. Ang kanya pinapalabas dito na parang meron po silang bagong host na nagngangalang AP, na pinangalanan na rin natin Angelica Panganiban daw di umano, no? Pero nung nag-research po tayo, when we try to research kung totoo nga ba yung sinasabi nitong isang ProTape na to, natin banggitin yung kanyang Facebook page, baka sumikat pa eh, 'di ba? So doon po sa kanyang post, sinabi niya na meron daw bagong Yan, ads. Wait lang. Laban lang para sa life goals na yung Pasko with home credit. Pasensya, may background tayong ulan at kulig-kulig. host na nagngangalang AP. Tapos ang pinakahula ng lahat is si Angelica Panganiban. Ngayon, nung chinek po natin kung able ba itong si Miss Angelica Panganiban na mag-host dito po sa nasabing Untitled Noontime Show, parang hindi pa po siya ready. At the same time, nagpapagaling pa si Miss Angelica para dun sa na-diagnose na sakit Chismis niya. talaga. Na after niyang manganak, lumabas po yun. So, ibig sabihin, walang katotohanan. Tapos meron naman nagsabi na ilan sa mga sa comment section ng AP daw ay si Aling Puri. Ay, nako. Alam naman po natin na si Aling Puring po ay isa sa pinakamalaking advertisers ng TVJ at nagkaroon din po siya ng shares at nagbayad din siya kasi nagkaroon po ng advance ang Pure Gold ng ilang taon para dito po sa Itbulaga, dun sa pinaka-original Itbulaga na naiwan po dun sa tape. Kumbaga sa tape nila na ilagak yung bayad po nila, So, dahil po dito, ito na nga po na parang hindi na po magpapaiwan at hindi na rin magpapabudol pa. Ito pong si Mr. Lucius Co, na isa sa pinaka-may-ari or owner po ng nasabing company. Kasi naglabas na po ng ilan sa mga news ang Billionario.com na parang ito pong Supermarket Wars or Lucius Co Pure Gold Empire Strike Back at Skywalking Dali. Ayun, so parang sinasabi po ng news na ito sa Billionario.com na na-overshadow, kumbaga parang mas nag-escalate yung sales ng Dali kumpara po dito po sa Pure Gold. The battle over the hearts and wallets of Filipino consumers, a big chunk of whom our daily wage earner is escalating. Supermarket billionaire Lucio Co is taking on the challenge posed by hard discount store Dali, which is attracting a growing base of shoppers. Kasi kung pagkukumparahin po kasi natin, ganito po ang ginawa kasing strategiya ng Dali. Ang Dali po kasi, hindi po sila nagtayo ng mga malalaking
parang malalaking mga stores, no? Katulad ng Pure Gold, ang dami niya pong mga branches, ang lalaki. Kumbaga sa isang shop, nandun na lahat, everything is there, no? Pero ito pong Dali, ang kanyang naging strategy, nagpatayo siya ng mga groceries na maliliit lang pero marami, at kung saan-saan po siya saan-saan siya nakatayo. Dito nga po sa lugar po namin, halos ilang dangkal lang, no? Dali na. Baling dito po sa lugar namin, may 2 dali sa bawat kanto. Ang ginawa niya, nagparami siya. Kahit maliliit yung store niya, pero ang dami po sa buong Pilipinas. Talagang ganun po yung ginawa niya. Ngayon, syempre, tapos ang baba pa ng mga bigay niya. Kasi kung pumasok po ako sa Dali minsan, nakita ko po yung mga products niya. Hindi po katulad ng products na meron po ang Pure Gold. Kasi ang Pure Gold more on parang mga, kumbaga sa product branded na meron po ang Pure Gold. Pero kapag i-compare natin sa mga sardines na lang, yung mga product po ng Pure Gold, puro branded po sila. Yung mga kilala talaga nating mga sardinas. Pero pag pumasok kayo ng Dali, iba po yung mga brand. Kumbaga parang kumbaga parang ito yung mga product na talagang makukuha mo in a very low price, dahil hindi naman po talaga sila directly kumukuha ng mga products na may pangalan. Kumbaga parang imitation, ganon. That's the term. That's the imitation of those products that has Pure Gold. Kung ano may meron po sa Pure Gold. Parang siyang wala kasi dito sa Mindanao Parang convenience ba to? Parang siyang 7-Eleven, tama ba? Hindi man ako nagkakamali. Gold, imitation po yung mga products po ng Dali. Kaya, the last time that I visit Dali, hindi na ako umulit. At the same time, may po ang pinaka-process po kasi ng kanilang store is ikaw mismo ang magbabalot ng binala mo. Self-service. Kailangan may sarili kang plastic bag or may sarili kang bag. At or else wala ka talagang lalagyan, bibit-bitin mo lang siya ng bare hand, ganon yung, kaya hindi ko na siya talaga inulat. Pero kumpara po ngayon, yun po yung isa sa mga naging strategy ng Dali. Pero ang maganda lang dito is kilala na po ang Pure Gold at talagang makakasiguro ka maganda talaga yung mga products po nila. So yun po yung medyo tinitignan po ni Mr. Lucio ko na talagang mas palawigin pa, no? Kaya nga sa mga susunod na taon this year 2024, mas madalas na po nating makikita ang advertisers na ito sa TVJ. Ayun. Kasi mas palalawakin at mas tataasan pa nila yung pinaka yung pinaka time and yung pinaka kung paano po nila advertise itong company ito. Kaya naman, let's support Pure Gold kasi isa sila sa pinakamalaki at pinakamayaman na advertisers na meron ng TVJ. Let me show you how we do stuff. Actually, my department uses Monday.com, so I'm good. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit viewers and subscribers po natin. So, basahin po natin at magre-react tayo sa ilan sa mga komento po ninyo. Unahin po natin si Divino Alvin Rono, Attorney Maggie Feeling Showbiz Star. Sabi naman ni Ludi Cito Merino, nagbubunga nga si Contit, wala namang alam tungkol sa kaso. Yan. So, ganoon po katindi yung mga, alam niyo po ba ngayon, i-detalye ko po sa inyo sa ibang updates natin, yung kanyang mga bashers mas lalong dumami dahil sa ginawa po nung ama ng isa sa mga anak ni LJ Reyes. Tapos hinahanapan ngayon itong si Paulo, parang wala talaga siyang effort at wala siya talagang balak na bigyan man lang. Wala ngang kwenta Paulo, content. Or supportahan man lang yung kanyang anak. Ay nako Paulo, ano ka ba? Hindi ka mabe-bless niya kahit anong gawin mo. At sabi naman po ni Net Balilin, hi po, Pinoy Celebrity, legit TBJ Davarkat ako. Salamat po sa suporta nyo sa TBJ. Salamat po sa inyo. Ayan, salamat din po Ma'am Jeanette, dahil lagi po kayong sumusuporta para sa mga legit at talaga namang owner ng trademark na Itbulaga. Deserve po nila ang lahat ng mga suporta na natatanggap nila ngayon dahil sila naman talagang original. Wala naman talagang pwedeng maipalit. So, another comments coming from
Manuel Ponce, sabi niya, God bless and good luck muna sa ating lahat. Advance Happy New Year. At sana mas maging masaya at saganang darating na bagong 2024 sa ating lahat. True. Totoo naman, diba? Sana po ay talagang mas umigting at mas lumakas pa ang TBJ sa kanila pong pinaglalaban. Salamat po Mr. Manuel Ponce and Happy New Year. Sabi ni Golang, truth will always prevail. Hello Dabbercads from New York, USA. True. At ang katotohanan lang ang magpapalaya para sa mga taong ito. Dahil hanggang ngayon nakakulong pa rin sila sa kasinungalingan nila na sila talaga daw yung owner. Ay naku po. Kaya alam niyo po sunod-sunod yung mga kamalasang nangyayari sa kanila And Mr. Romy Obispo, good evening Ma'am Darets. Gumagawa sila ng sariling katatalo sa kaso. Hanap pa more. Good by Attorney Paulo. Sasabay ka na sa tape bulagta. True. Ay nako, ewan ko na lang talaga. And that's it for today. For more videos and updates. Ayun, umuulan lang malakas. Naririnig nyo ba yung background nating audio? Pagpasensyahan nyo na guys. Ayan, hanggang dito na lang uli. Uncle TV nyo liko. Huwag kalimutan i-subscribe ang ating channel. Paki-like at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga latest na in-upload. Ingat, God bless, advance Happy New Year. Babush!